Habang kumakain kayo mga kapatid, habang sumusubo kayo mga kapatid, yung tenga nyo, sana nandito. Okay, so, nais ko lang po magbigay din ng parte dito po sa controversial issue about the Godhead. At particular po doon sa statement na si Kristo pagdating sa River Jordan ay nagkaroon po ng pagka-Diyos. Kasi nababanggit nga na hinahanapan tayo ng resibo na meron ko si Brother Branham nabanggit na si Kristo nung nabautismo sa River Jordan ay naging Diyos. Meron ako siguro na isang hindi ko maapuhap pero siguro sa kayo na pwede kong sabihin not in direct word as Jesus Christ is a God after River Jordan. Pwede ko masabi siguro indirect. When I say indirect, hindi po siya direkta. Pero magbibigay ako ng quotes mamaya. Ang gusto ko sabihin mga kapatid, when it comes to the Godhead, at saka doctrine, kasi may doctrine of Christ talaga. Ang una kasi, when it comes to Godhead, ang una po talaga nagturo niya, walang iba kundi si Kristo. Si Kristo ang nagbigay ng isang exclusive na ipinakilala ko sino talaga yung Diyos. Paki-post mo nga sa John chapter 17. Sa John chapter 17, nag-pray si Christ sa kanyang Ama. In verse 3, binanggit talaga ni Kristo kung sino yung dapat makilala. Ipinakikilala po talaga ng anak na kung sino yung kinikilala niyang Ama na siya Diyos. 17:3. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makabit bagay, si Yesu Cristo. Ayun. Wala tayong ibang unang mababasa pagdating sa New Testament. Si Kristo mismo ang nagsabi, makilala kanila na iisang Diyos. Na ito yan ang sasalita. At ito ay panalangin ni Jesus. Ang panalangin niya, makilala kanila na iisang Diyos. Ano daw? Na tunay. At pagkatapos, kinumitan niya na at siyang iyong sinugo. Iba po yung pinakikilala ng anak na iisang Diyos at yung ipinakikilala niyang sinugo sa makatuwid bagay si Yesu Cristo. Okay. So, siya rin ang may sabi in John chapter 4 verse 24 that the God is Spirit. Ibig sabihin, wala nang pagtatalo. Si Kristo mismo ang nagsabi. Pag si Kristo nagsasalita, meron siyang accuracy talaga because He's the Son of God. So, dinifine ni Christ kung ano yung Diyos. Ang sabi niya, Espiritu. At sa kalagayang Espiritu, ang Diyos, dapat siya'y sinasamba sa Espiritong kalagayan. Hindi mo siya pwedeng sambahin sa hindi Espiritong kalagayan. Si Kristo may sabi niya. Ngayon, sino pa yung, pagkawala ni Kristo, sino pa ang nagpapaliwanag patungkol kay Kristo? Walang iba kundi ang mga apostol. Sa Ephesians 4 verse 11, pakilagay mo po. Sa Ephesians 4 verse 11, ito'y mga kaloob. Alam naman natin, yan ang fivefold. Yan ay gifts na ibinaba ni Kristo pagkaalis niya. Okay. Ano ang sabi? Ephesians 4:11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro.
ay kasasakdal ng mga banal. Yes, Ephesians chapter 4 verse 11. And He gave some. Verse 12 na. Verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. 13. 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ito ang pundasyon ng iglesia. Ang sabi dito ni Pablo, sabi ka nun, binigay ang limang kaloob sa 11, sa verse 12, ay kasakdalan. Pagdating sa verse 13, ang sabi, till we all come in the unity of the faith. Till we all come, may pangako pala na ang limang ito ay dadalhin tayo sa isang pagkakaisa ng pananampalataya. Ang sabi ni Pablo, and of the knowledge of the Son of God. Yun, di ba? Malinaw yan, di ba? Yun yung promise, no? Na yung kaloob ay magbibigay ng isa eksaktong pagkakilala patungkol sa anak ng Diyos. Okay. And unto a perfect, hindi natin sabi dito, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Wala lang yung aking application. Okay, so, ayan po, nabanggit ko na po yung layunin ng limang kaloob. Dadalhin tayo in unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Ayan. Unto a perfect man, unto a measure of the stature of the fullness of Christ. Now, dun sa verse, sa verse 9 ito ng verse 13, malinaw na sa panahon ng Ephesian age, no, sa panahon ng mga apostol, itinatatag talaga yung kaalaman patungkol sa anak ng Diyos. Napakahalaga po niya. May doktrina po talaga. May doctrine. Apostol na po ito, no? So, meron po tinatawag na doctrine of Christ. Okay. So, yun yung knowledge na ibinigay sa panahon ng mga apostol. Okay. Tuloy ako. Ibaba mo, itaas mo sa verse 1. So, ito po yung kapag nakarating ka doon sa lubos na pagkakilala sa anak ng Diyos, there must be sinabi ni Paul na meron kang may papakita. Ephesians 4:1. Okay. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Ayan, ang ganda nito mga kapatid. Ang sinasabi ni Pablo dito, as a prisoner of our Lord Jesus Christ, I beseech you. Namamanhikan siya. Sabi, you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Ang ibig sabihin ni Pablo dyan, hindi yan, ang pagkakal, hindi yan salita lang. Yung worthy of the vocation, sabi niya, you walk. Kailangan mong lakaran yun mula sa panahon ng apostol. Yung pagkakilala ha, doon sa anak ng Diyos. Okay, 2, ang sabi niya, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Kapag totoong Godhead at
perfect knowledge of our Lord Jesus Christ, sinabi ni Pablo, naroon sa iyo yung patience, yung humility, being outward, nandun yung lowliness, meekness, suffering, forbearing one another in love. Ano ba sabi? 3. Endeavoring to keep. Endeavoring to keep of the unity. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as you are called in one hope of your calling. So, panahon ng mga apostol, umiiral talaga yan. Kaya doon sa panahon nila, wala silang masyadong bakbakan, wala silang masyadong bangayan sa time na yan. Kasi, eksakto yung pagkakilala. Doon sa anak, they have knowledge, they have full knowledge of the Son of God. So, marami pang tayong verses na pwedeng ipakita tungkol dyan about the doctrine of Jesus Christ. At isa pang talata ng isang apostol na meron talagang aral, knowledge of the Son of God. Ito naman si John, kanina si Paul, ito naman si John, 2 John chapter 2. Ang 2 John chapter 2 verse 8 and 9. Tignan natin mga kapatid. At dito ako papasok sa verse na ito at ipapakita ko na may quote si Brother Branham regarding about River Jordan baptism. Kasi kailangan natin naman di ba? In other side of the points, napakita naman kanina, yung other side of the points, napakita na yan kanina umaga. Ipapakita ko yung other side of the points ng statement ni Brother Branham with regards about River Jordan. Okay. Basahin muna natin to just to establish kung bakit ko yung iko-quote yung kay Brother Branham. So, 2 John 2 verse 2, chapter 2. Walang 2? Chapter 1 na po ang second. Okay, sorry. Verse 8 mo muna simula. Verse 8. 1 John chapter 2 verse 8. Again, okay. A new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. Sa 9. He that said he is in the light, and hated his brother, is in darkness, even until now. Sorry. 2 John. First John. 2 John. Medyo parang iba yung statement. 2 John 8 and 9. Wala nang ibang 2 John 1:8. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ had not God. He that abided in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. So, nilinaw na dyan na yung doctrine of Christ has both Father and Son. Ibig sabihin mga kapatid, ang doktrina, yung knowledge of Ephesians 4, yung knowledge of the Son of God, at dito sa sinabi ni John, ang doctrine of Christ daw ay he had both and Father. So, malinaw yung doctrine of Christ, i-establish natin yung scripture muna. Ang doktrina tungkol kay Kristo ay may both Father and the Son. So, okay. Ngayon, paano yan ipinakilala ni Brother Branham? Sa kanyang statement na yan, yung both Father and the Son, at kailan nangyari yan? Punta tayo mga kapatid sa paradox. Sa paradox, yung the Father didn't dwell in Him. Paradox, the Father didn't dwell in Him. Yung didn't, merong apostrophe S, merong quick sa taas yun. The Father
didn't. Meron ang tawag ng wait. The Father didn't dwell in him. Wala? Okay. Ibali, babasahin ko na lang. Ganito ang sabi sa paradox. And this little boy, sabi niyo ba naman, and this little boy, 12-year-old child, hindi naman sila sabi ko, di ba? No wisdom at all. Why? Sabi niyo ba naman? But just a 12-year-old boy, ito na yung highlight, that the Father didn't dwell in him at that time. David would rather be a man, brother. Yes. Tingnan ito sa paradox. Ang sabi dito, didn't dwell. Wala, hindi pa nananahan. Okay. Ayan. And this little boy, 12-year-old, no wisdom at all. Walang wisdom at all. Why? Sabi niya, but just a 12-year-old boy. The Father, ito yung highlights, the Father didn't dwell in him at that time. Ano kailan yung at that time? Nung siya ay pinanganak, nung siya'y bata, until umabot siya ng 12 years old. Sinabi ng propeta yan. Because he come on that day when he baptized him. He saw the Spirit of God coming down. See? And went in him. But look, this little 12-year-old boy, being the Word, he was born the anointed one. Okay, see? To the anointed, and here he was. Know ye not that I must be about my Father's business? Ano yung gusto mong sabihin dito mga kapatid when it comes to doctrine? Yung doctrine na sinabi ng apostles, both the Father and the Son. So dito, ibig sabihin, sinasabi ng propeta, ng ating propeta, wala pa yung ama sa kanya nung siya'y ipinanganak. And nothing at all. Sabi ng propeta yan, okay. Sabi niya, sabi gano'n, because he come on that day. Ano yung sabihin? Because he come on that day when he baptized him. Yun pala yung sinasabi ng ating propeta, darating yung araw na kung saan siya'y mababautismohan ni Juan, at sabi, makikita yung Espiritu Santo bababa sa kanya. Okay? Ipat naman tayo ng another coach. Elijah the prophet, River Baptist, Jordan Baptist, pa rin ito. Ini-research ko lang ako. Ang term, the baptism he had was the baptism. The baptism he had was the baptism. Basahin ko mga kapatid. So Elijah the prophet and Jesus the baptism he had was the baptism of the Holy Spirit, which was in him, that come on him at the river Jordan after he was baptized in water. So, ibig sabihin, ang statement ni Brother Branham, when it comes to the Spirit of God, walang nangyari nung siya'y isinilang na isang bata, wala pa doon ang ama. Statement niya. Okay. Ano sabi dito? And Jesus, okay, yun na ba yun? Okay. And Jesus baptized him that he was the baptism of the Holy Spirit, which was in him, that came on him at the river Jordan after he was baptized in water. So ano ibig sabihin niya? Magkaiba po yung nandun sa tubig, magkaiba yung dumating mula doon sa tubig. Eksakto yung teaching ng Apostle. Yung doctrine of Christ had both Father and Son. Paliwanag sa statement ni Barabana, paano dumating ang River Jordan, wala pa yung ama sa kanya. Nag-iisa pa lang siya. Okay?
sa manifested Son of God. Ito, medyo sharing ni Pastor, ano ito kanina, Nelson, siguro nakasagot din dito kasi tinatanong mo kanina eh. Manifested Son of God in the Garden of Gethsemane. Ayan. Ayan naman. In the Garden of Gethsemane. Ano ba yung meron dyan? Sabi dito ni Brabana, the anointed left him. You know, he had to die as a sinner. He died as a sinner. You know that. Not his sins, but the mine and yours. Ibig sabihin, sinabi na natin mga propeta na may umalis kay Kristo saan? Doon sa Gethsemane. Ngayon, dahil may simula na ba na mayroong tinuro na nanahan ang Ama sa kanya sa buong kapuspusan niya. Ngayon, kung nanahan ang Ama sa kanya at sinasabi ni Rabana dito na umalis siya sa Gethsemane, saan umalis ang Ama, ang Espiritu ng Ama sa kanya? That's the question, di ba? Umalis ang Espiritu ng Ama sa kanya doon sa Gethsemane, kanyang laman. Hindi doon sa loob ng kanyang Espiritu. Kasi, kahit anong gawin nila doon sa laman, sa Espiritu, walang kayang gawin ang sino man doon. So, yung sinabi ng ating mahal na propeta, in the Garden of Gethsemane, the anointing, sino yung anointing na yun? Yun ang Espiritu ng Ama. That's the Spirit of the Father. Saan? Doon sa kanyang laman. Anong sabi? Iniwan siya. Let him. You know, sabi niya, he had to die as a sinner. Kaya hindi pwedeng mamatay si Kristo na kung yung Ama ay nandun sa anak sa kalagayan ng kanyang laman. Hindi mo pwedeng mamatay siya doon. Ang sabi nito, he had to die as a sinner. He died as a sinner, you know, that not his sin. Alam na natin yan eh. Inako ni Kristo imputed sa kanyang, sa ating impute sa loob ba ng kanyang spirit? No. Sa pinigagay yun, kahit si Pablo ang sabi lang. Kaya in the time of Gethsemane, nung siya'y nananalangin, umalis yung Espiritu doon sa laman, that's the anointing, upang yung kasalanan mailagay doon. Okay? So, that's where the blood comes and how he took mine. Oh, hallelujah. He took mine. Kinuha niya yung kasalanan natin. Okay. The rising of the sun. When God looked down, the rising of the sun, when God looked down, sabi rito, and the Spirit left him in the Garden of Gethsemane. Same lang ano. And he had died as a man. Remember, friends, he didn't have to do that. That was God. God anointed the flesh. God anointed the flesh. Siya mismo may statement ng ating mahal na propeta. Tinahiran yung laman na yun, which was human flesh, and he didn't have, if he had went up there as a God, he'd have never died. That kind of death can kill God. Okay. Gagdagan natin, mga kapatid. First, possessing the enemy's gate. Ang sabi ng ating propeta, when the Holy Spirit come upon him at the baptism of John, River Jordan, and he became anointed the Messiah. Now, remember, he was the Son of God when he was born. Son of God siya, sabi ng ating propeta, when he was born. Sabi niya, he was God's virgin-born son. But when he became Messiah, that's when the Holy Spirit come on him. Andiyan ba nasulat? Ito hindi ko po nilalatag just to refute yung inyong understanding. Possessing the enemies. When the Holy Spirit come upon him at the baptism of God.
Ulitin ko mga kapatid, hindi po ako tumayo para sagasaan ko po pangunawan. Ang pagtayo ko po ay kinuha ko yung other side of the points ng statement ng ating kapatid when it comes to the gospel, when it comes to the doctrine of Christ. So, ito mga kapatid, binabasa ko po ayon sa pagkakaintindi ko when it comes to River Jordan. Okay. Nakita mo na? Okay. The Holy Spirit came upon him with the baptism of John, and he became the anointed Messiah. Now when he come and find him the beginning of his ministry, that after he was taken and the seed of David, spiritually speaking, then when the Holy Spirit come upon him at the baptism of John, then he became the anointed Messiah. Ibig sabihin, yung before and after, iba sa statement ni Brother Branham. Ipinakikita ni Brother Branham yung bago dumating si Kristo sa River Jordan, ganito yung sinasabi niya, it's nothing at all. Pero after River Jordan, saka siya nagpapaliwanag about the anointing, about the indwelling, about etc., about Christ, about the anointing, about the Messiah. Yun yung sabihin natin, other side of the point, after River Jordan. Okay. Ano bang sabi dyan? Now remember, he was the Son of God. When he was born, he was God's virgin-born Son. Wala pang River Jordan doon. But when he became Messiah, that's when the Holy Spirit came on him. Because the Messiah means anointed one. So napakalinaw nito mga kapatid, na si Kristo, at the River Jordan, iba ang statement ng ating mahal na propeta. When it comes to baptism of the Holy Spirit. Okay. Testimony of William Branham. The same God met Moses. Ito yung nabanggit kanina ni Pastor Benji. Magandang statement talaga yun. Ang sabi rito ni Branham, Testimony of William Branham, the same God that met Moses in the wilderness was in him. Alam niyo si Branham, pag may dinidiinan, pagka siya ay nagkagadhe, mahalaga yung salitang in. Sana makuha mo. The same God that Moses in the wilderness, was in Jesus Christ on earth. Hallelujah. Yan. Because the life of it proves it that the same Spirit is doing the same thing. Same Spirit. Okay, testimony of William Branham. Sabi mo Diyos mo. Okay. So yun, mga kapatid. Okay. Question and answer. Okay, di ba rin? Question and answer. COD. Now somebody, Brother Branham, is a oneness. No, sir. Sabi ni Branham, I am not oneness. I do not believe that Jesus could be his own father. Wala namang oneness dito, di ba? Wala namang nasasabi si Kristo yun din ang Ama. Statement ni Brother Branham. Siya mismo may sabi, I don't believe as a oneness. Bakit? Sinabi ni Brother Branham. Kasi yung oneness, nagtuturo na yung Ama, siya rin yung anak. It's not a apostolic doctrine about the knowledge of the Son of God. Okay. Anong sabi dito? Sabi ni Branham, now, sabi niya, now, somebody, Brother Branham is a oneness. And now, somebody says, Brother Branham is a oneness. Oneness. No, sir.
may sabi hindi siya ba ng oneness? I am not a oneness. I do not believe that Jesus could be His own Father. I believe that Jesus had a Father, and that was God. So, kinikilala ni Brother Branham na yung Ama ni Kristo bilang anak, yun ang tunay na Diyos. Kaya yung statement ng 17:3 ng John at yung sinasabi pa ng ibang apostol, eksakto ang unawa when it comes to the scriptures yung sila yung mga buhay pa. Pastor, interrupt ka lang. With all due respect po, no? Yung pong kanina na attendees, quotationer po ni William Marion Branham. And mga oneness po sila. Ibig po ba sabihin hindi nila yan nabasa? Hindi sila oneness. Nabasa namin yan. Ay, sorry po, Pastor. Sorry po. Ay, sorry po, may oneness po. Hindi ba nila nabasa yan? Nabasa yan. At hindi rin oneness. Hindi rin sila oneness. Hindi naman sila, brother, hindi sila nag-click kasi tinatanggap nila to. Sorry po, sir. Basta sa ni Maribel, ibili. Idagte lang natin. Okay. So, hindi po ako, pinagpapauna ko na, hindi ko sinasabi to para gibayin ko yung inyong. Kundi, pinapakita ko yung other side of the coin. Na meron din palang statement ng ating mga Amen. So, how do we reconcile? Kaya nga, kainin tayo. Okay. Good. So, dagdagan. Okay pa lang ba? Dagdagan natin? Okay, sige. Pero syempre, kailangan mayroon din other side of the coin. Kasi, ito nila, para ma-reconcile. Para ma-reconcile. Masarap. Okay. So, question and answer. No, but nabagit ko na to. No? Okay. I believe that Jesus had a Father and was God, but God dwelt in the tabernacle. Yeah. So, sino yung tabernacle yun? Kasi sabi natin tabernacle, yun ang complete body, soul, and spirit ng Son of God. So, hindi lang tumira si Kristo sa laman, tumira din siya dun sa spirit ni Kristo. Become one. Yun ang malinaw. Okay. Sabi dito, and His body called Jesus, and He was an Emmanuel. God is with us, and there is no God. There's no other God beside this God. He is Father, Son, and Holy Ghost, and the name of the Father, Son, and Holy Ghost, Father, the Lord, Son, Jesus, Holy Ghost, Logos, Spirit of God, Father. Okay, another statement. Palmer worm, Logos, caterpillar. And if the oneness, you disagree with the oneness of their one standing like that. And if the oneness, you disagree with the oneness. Palmer worm locust, caterpillar. Okay. And if the oneness you disagree, talaga sila, nung buhay si Balbanan, talagang bombarded si Balbanan sa kanila. With the oneness because of their one standing like that, yes sir, Jesus had a Father, He was God. They baptized in the name of Jesus. I baptize in the name of the Lord Jesus Christ. There's many Jesuses, but there's only one Lord Jesus Christ. See? Not in Jesus' name, but in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Lord Jesus Christ. Shout out. Okay. The Lord Jesus Christ, that's the Father, Son, Holy Ghost. Okay. Hindi ko na tutagtagan pala. Question and answer. Balik sa COD. Now, who is the Father of Jesus Christ? God is Spirit. You, Jesus Christ, make question mark. Now, who is the Father of Jesus Christ? Question mark. Question and answer COD. Okay. Now, as the week closed, the posts were going
it Father, this pulpit, Son, this the Holy Ghost. Now, who is the Father of Jesus Christ? God is. Iniba niya si Jesus Christ doon mismo sa Diyos. Okay. Do you all admit that? Amen. Sino tumatanggap? Can you say amen? Amen. Okay, amen. Amen. Statement niya, mga hindi maghahatid yan. Okay, God's the Father of Jesus Christ. That's God the Father. Amen. This is God. The Son. The Son. That's God. The Holy Ghost. Naagap niya yung nagdasa. Okay. Coach, lahat na ako. Dalawang coach na lang to. Bago ako. Okay. Question and answer, Hebrew part 1. COD. His father is God. Oh, sorry. Well then, comma, his father is God. Marami pa sana to. Kaya lang, medyo mahaba-haba na. Recorded naman po, no, ma'am? Recorded yung separate lang yung sa kanila. Ano? Well, una muna. Well, then, comma, his father is God. Pwede rin his father is God. Tapos ano yan? Question and answer. Hebrews part 1, COD. Okay. So now, we're going to find out now, who is, this is who. Some speak and now, out now. God the Son. Is that right? This is the Son. Well then, His Father is God. Yung anak daw, ang Diyos niya, yung kanyang Ama. Is that right? Di ba? Walang tatanggi dyan eh. How many believes that His Father is God? Raise up your hand. How many believe that God is the Father of Jesus Christ? Amen. Okay. All right? Now, the word of Jesus Christ was on the wise. Okay. Palmer Worm Locust. Who is the Father of Jesus Christ? So, pinapakita po natin yung mga folks na another statement of our brother William Branham after River Jordan. Okay, so Palmer Worm, now, comma, who is the Father of Jesus Christ? Hindi na po ako gumamit ng mga ginamit ni Brother Branham ng mga scripture, ano kasi alam naman natin yung sa scriptures eh. Pero para just maano ko lang kasi yung statement ng ating mga propeta. Marami pa akong quotes eh. Kaya lang, we have no much time. Okay, sabi dito, I want you to look close. This is the Father on my left. This is the Son in the center. This is the Holy Ghost on the right. Now, who is the Father of Jesus Christ? God. The Father, God, the Father. Is that right? You all believe that? I sure you do, or I sure do. God the Father is the Father of the Lord Jesus. Father, Son, Holy Ghost. Pag sinasabi ba ng Father, Son, Holy Ghost, ibig sabihin, siya yung gumagawa, siya yung kumikilos na Espiritu ng Ama. Sa panahon ng buhat pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Last quote, a certain sound, where is the God of Jesus Christ? A certain sound, where is the God of Jesus Christ? Okay. Where is the God of Jesus Christ? Where
is the God that made this promise in the Bible. We need more Elishas, right? We need more believers on Him. We need more believers in truth. Because there's been so many twisting things and things. It is an uncertain sound to the people. I am trying to tell you, get back to the Bible. Yun ang sabi ng ating Very cool. So, marami pa. So much. Ayaw sana itong part na ito ay makatulong po sa ating mga. Yes. Salamat.